lot of expectations mula sa kung paano mo hinahandle ang iba't ibang sitwasyon hanggang sa emotions na hindi mo raw dapat pinapakita. Pero ang mga pars natin, may mga gustong sabihin about some of the most common stereotypes na naka-attach sa pagiging lalaki at nakunan yan ng ating Truth Cam. Sabi nila, kapag nag-desisyon ng lalaki, kailangan laging tama, laging perfect. Kailangan, pag nag-desisyon kami sa isang bagay, yun ang masusunod, yun ang matutupad. Kailangan namin panindigan yun. Pero ang totoo, tao lang din po kami. At ang tao ay nagkakamali. May mga bagay sa buhay natin na kahit ilang beses natin pinagdesisyonan, nagkakamali pa rin tayo. Pero ang maganda, may natutunan po tayo sa pagkakamali natin. Nice. Okay. Do you really feel that kind of pressure na hindi kayo dapat nagkakamali? Kailangan panindigan kung ano yung mga desisyon nyo? Pag nagkamali ka or may mga hindi ka na perfect, parang kakaroon ka ng frustration sa sarili mo. Dumating po yung panahon na nilet go ko na yung sarili ko na kapag nagkamali ako, i-try ko na lang ulit hanggang sa perfect ko siya. Kasi naman yung nagkamali ka tapos dahil hindi ka sanay na magkamali, nagkakaroon ka ng frustration sa sarili mo. Yeah! Ikaw pa, Vince, do you also feel the same way? Siyempre, meron din ko yung mga insecurities na siyempre na nararamdaman. So, tsaka parang every time I would go to school, parang ano siya parang may competition in a way. Gusto ko na parang siyempre, you're always perfect, na lahat ng ginagawa mo is everybody would look up to you. So parang yun yung parang naging feeling ko rin before. Oh, interesting, Mars. Diba? Kasi parang ako, hindi ko maiisip na ganun sila mag-isip or merong ganung pressure pala sa mga boys, Mars. Oo. Mas marami, Mars, yung pagkakamali kaysa sa successes diba? Pag nagkakamali ako, minsan tinatawanan ko naman yung sarili ko na parang may mali yung ginagawa mo. Pero as long na alam mo na nandun yung passion mo sa ginagawa mo, magtiwala ka lang sa sarili mo. Parang it's okay to make mistakes. Kasi like what my dad always tells me, na okay lang magkamali. Like it's a process. Parang, yun nga, practice makes perfect. And every time na magkakamali ako, hindi ko siya parang tinatrato as something na would pull me down. Parang yun pa yung parang naging motivation ko to do better sa kung ano man gagawin ko. With Jameer and Vince, yung parang they're still open to it na it's okay to make mistakes. Like, yeah, society might say that there are these kinds of pressures, but for me, for them, it's okay. That's ang taas ng pressure na yun for you guys. And I think it also goes hand in hand with sports. Mars, meron ding entry si Vince. Ito, panoorin natin. Madami ang nagsasabi na ang mga lalaki daw ay kailangan astig kumilos. Na nakakabawas daw sa pagkalalaki ang masyadong graceful kumilos. Pero to be honest, para sa akin, I don't think there's anything wrong with that. Parang walang masama sa lalaking graceful kumilos. Kasi ako mismo, gusto ko graceful ako kumilos. Especially when it comes to the dance floor. Kasi syempre, when you're dancing, kailangan graceful, kailangan groovy, kailangan smooth yung galawan mo. And hindi lang siya sa pagsasayaw na apply kundi rin sa pagtrato mo sa mga ibang tao. Kasi syempre, hindi lahat ng tao na meet mo, kailangan astig ka na kumilos. You can also have that soft side, yung pagiging graceful mo, yung pagiging marespeto mo towards other people. And that's the best thing about having both. And being graceful, there's really nothing wrong with that. It's mostly all about the positive side. Hindi naman siya masama ang pagiging graceful dahil yun nga parang naging norm na sa mga tao na kapag graceful to, hindi siya lalaki. It's considered as bakla. And there's nothing wrong with that at all. Kasi ako mismo, I have that mix of both. I have that balance of both. Yeah, pero sa totoo lang ba, do you feel that there was a time na na-conscious kayo sa galaw nyo? I think I felt it one time po when I was in high school. Kasi nung grade 9 ako, auditions sila for the dance team. I tried out. And yun, syempre at first I was scared because ako lang mag-isa talaga sa batch ko. Like yung member ng dance team. So it was like, I was also afraid in a way. Kasi syempre, di ko alam kung ano iisipin ng ibang tao sa akin. And lalo na at that age, medyo
what other people say matters to you. Like, nung nag-high school po, parang napapansin ng mga klase ko na may mga times na ang lambot ko gumalaw, ganyan. So ako napapansin ko rin po sa sarili ko na, ang lambot ko milos dito, ganyan. So parang, sa akin naman, hindi na ako naging conscious ako kung anong sasabihin sa akin ng tao. Kasi, doon naman mag-decide sa sarili mo kung makikinig sa kanila or magpipili mo na lang maging masaya eh. Hindi na ako mabasa kung anong sinasabi sa akin tao. Well, pag pamilya ko malapit sa akin tao, yung pinakain ko. I mean, iba-iba yung characters ng mga tao. The same way with us women, na iba-iba rin yung aming character at yung personality natin, kung baga. So parang feeling ko, it's really not necessary. And I'm really glad you guys are saying na it doesn't matter. Hindi talaga kailangang lahat ng lalaki maging ganito. Nice one, guys! Thank you, ba.